Means that time, yung training na nakikita ko, binibitaw-bitaw lang. Pag nakita ko nagbibitaw na yung mga kapitbahay ko, sasali na ako sa bitaw. Yun ang pinaka-alam kong ginagawa kong training before. Dayo-dayo ng bitaw. Dayo-dayo bitaw. Pasikatan, Kasi pagalingan ng bitaw. gano'n naman talaga nung araw eh. Yung payabang, yung parang payabang Pasikatan ng bitaw. Diba? Uy, nakikita ko pa rin yun ngayon sa Batangas. Minsan pag nagda-drive-by ako sa papunta sa farm, meron pa rin doon yung nagdadala ng manok nila, papakitaan sila ganyan, tapos nagkakahig-kahig sila doon. Cute, ganun pa rin traditional na traditional. Hindi pa rin naman nawawala. Oo. Hindi pa rin nawawala. Ayan ang wonders ng Yan ang sport kasarapan ng natin. Yes. So, dire-diretso na yun. Yung 2-5, pinaikot mo na ulit yun, boss. Ito ang gusto ko malaman. Ano? Sir Richard, sabi mo bumibili ka, may pinadadalan ka, pinsan mo ba? Sa Batangas? Bayaw. Kaninong farm naman kayo unang kumuha ng inyong pang mga estudyante? Actually, hindi farm sila eh. Mga backyard breeder din. May mga, siyempre sa Batangas, sa Balayan, taga-Balayan yung bayaw ko. Okay. So, may mga kapatid siya, pinsan niya. Ayun, doon niya, siyempre, nahihiya sa kanya. Pag nagustuhan niya, siya pipili. So, yun ang binibigay niya sa akin. Yun ang naging start ko doon talaga. So, may unang-una kong manok, 2 piraso. Tapos, naging 4. And then, the rest history na. Hanggang sa naging 12. And then, yun. Doon na ako, naging serious na ako. So, lamang ka sa panalo for sure. Yes, kaya nga medyo nagkaroon ako ng aggressive na magmanok talaga dahil medyo pumapasok, maganda yung winning percentage ko ng that time. So, nagsimula na ako hanggang sa nag-farm na ako talaga. Nagtayo na ako ng sarili kong farm talaga. More solid stories coming only here on Largana Podcast. Don't forget to follow, like, and subscribe.